Happy Fiesta po ng Santo Niño sa ating lahat. Dito po sa Pilipinas, the oldest and probably one of the most popular devotions among Filipinos ay ang debosyon sa Santo Niño. At mapapansin nyo nga po dito sa Pilipinas, kung saan-saan natin nakikita at natatagpuan ang imahen ng Santo Niño. Meron po sa simbahan, sa opisina, sa palengke, sa grocery store, kahit sa mga departamento ng gobyerno, sa paaralan. We see the image of the Santo Niño everywhere. Ganyan po kasikat o kapopular ang debosyon sa Santo Niño. Pero ano nga ba ang paanyaya ng devosyong ito sa atin? Ano nga ba yung hamon ng debosyon sa Santo Niño para sa ating nananampalataya? At alam niyo po, napakaganda sa ating ebanghelyo na ang modelo is a little child. Ibig sabihin, the invitation for all of us is to have the childlike disposition. Siguro ang tanong ninyo, ano ngayon? Ano ba ang meron sa isang bata na dapat kong tularan para ako ay makapasok sa kaharian ng Diyos? At ito yung pagninilayan po natin sa videong ito. Unang-una sa lahat, a child is a symbol and a model of the virtue of humility. Very rare po kayong makakakita ng isang bata na sobrang yabang o exhibitionist na bata, no? Bakit? Likas po sa isang bata ang maging humble. Primarily because sa lipunan po natin, wala pa naman talagang pwedeng maipagmalaki ang isang bata. Wala pa naman talaga siyang pwedeng ipagmayabang sa kanyang sarili sa ibang tao. Dahil hindi pa naman siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Wala pa naman siyang pwesto ng kapangyarihan. Wala pa naman talaga siyang na-accumulate na mga ari-arian na pwede niyang ipagmayabang sa kanyang sarili. Pero ang hamon is, even if we grow older in life, manatili sana yung humility sa atin. Because the tendency is, once you begin to accomplish something, once you have a position in society, once you have accomplished something, then the tendency or the temptation is, maging mayabang ka. Iaangat mo yung sarili mo. I-exhibit mo yung sarili mo. Kumbaga, yung importansya ng sarili mo ay napakataas na. But ngayong kapistahan ng Santo Niño, ipinapaalala sa atin, yes, in all our accomplishments and achievements in life, even if we are at the highest pedestal of society, even if we have gained so much in life, even if we have learned a lot, accumulated a lot in life, let us stay humble. Let us remain humble. Ang pangalawa po niyan is a child possesses what we call a short-term memory. Meron ng isang kwento na nagsabi, meron daw dalawang bata na naglalaro. Magkalaro sila, magkapit-bahay. So every day, naglalaro po sila. And then one time, nasaktan po nung isa yung kanyang kalaro. At sabi daw ng kalaro niya, mula ngayon, hindi na kita friend. Ayaw ko na sa'yo. The following day, anong mangyayari? Naglalaro sila uli. Bakit? Short term ang memory ng isang bata. Ibig sabihin, hindi yan nagtatanim ng galit. Hindi yan nagtatanim ng sama ng loob o puot sa kanyang puso. At yan ay isang napakagandang virtue ng isang bata na dapat manatili sa atin. Bakit? Maraming tao ngayon
natuto ng magtanim ng sama ng loob, galit, puot sa kanyang puso. And worse, tanungin mo, ang tagal na. It's like years have passed, dekada na nga yung iba, pero nandun pa rin, kinikimkim pa rin yung galit. Kinikimkim pa rin yung sama ng loob. Kinikimkim pa rin yung puot sa kanyang puso. Kumbaga, naging kalyo na sa tagal nun. But a child reminds us to have that short-term memory. So, ibig sabihin, pag may nangyari sa iyo or when somebody hurts you, wag mo nang patagalin yan. Learn to let it go. Learn to forgive so that you can be healed from this short-term memory of a child. Huwag magtanim ng sama ng loob, galit o puot sa inyong puso ng napakatagal. Na parang 1 taon, 5 taon, hindi mo pa kinakausap yung nanakit sa iyo. Nakakasalubong mo yan sa daan or kapitbahay mo yan, nakikita mo yan, and yet hindi mo kinakausap, hindi mo kinikibo dahil nananatili pa rin, kinikimpim mo pa rin yung sama ng loob. Ngayon, have that short-term memory with you. Pangatlo and finally is, a child is a reminder of complete trust. Alam nyo, tatanungin mo yung isang bata, tiwalang-tiwala yan sa kanyang mga magulang that the parents can provide for everything, hindi ba? Wala namang bata na nagdududa sa kakayanan ng kanyang mga magulang. In fact, believe na believe ang mga bata sa kanilang mga magulang. And that is supposed to be the kind of trust we have. First and foremost is that we have to trust our Heavenly Father. Ibig sabihin, may tiwala tayo na sa lahat ng ating pangangailangan, ipagkakalob ito ng Diyos sa atin, na hindi natin pinagdududahan yung kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. And secondly is that we have to trust other people. Na pwede nating may express sa ating confidence sa kanila. Ibig sabihin that we appreciate and then we affirm at hindi natin pinagdududahan yung kanilang kabutihan at kakayanan sa buhay. Yan ang problema kasi kung minsan yung pinagdududahan na natin yung kakayanan ng ibang tao or worse, pinagdududahan natin yung kabutihan nila. Kumbaga, pinagsususpetsyahan natin yung kabutihan nila o yung kabaitan nila sa atin o yung kakayanan nila. But now we are reminded by a little child, first, trust in God. Whatever you need, He will provide. Just as your parents provide for what you need. And secondly is, sana magtiwala din tayo sa ibang tao. Huwag yung puro tayo duda. Huwag yung puro tayo suspetsya sa ibang tao. Pinagsususpetsyahan o pinagdududahan ng kanilang kabaitan, kabutihan o kakayanan. Let us trust in their goodness. Let us be confident in their kakayanan o yung mga potentials po nila. Kaya mga minamahal kong kapatid, sana itong kapistahan ng Santo Niño ay isang paanyaya sa atin. Isang reminder po ito sa atin na hindi lang nakukuha ito sa sayawan o sa mga parade o mga posisyon, kundi it's an invitation to imitate and to have with us childlike dispositions in life so that we may grow in our journey of faith. Ano itong mga virtues na ito? Humility is first. Whatever you have done in life, stay humble. Secondly is, have that short-term memory. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob, galit o puot sa ating puso, kundi matuto tayong magpatawad
at makipagkasundo sa ibang tao. And thirdly is, let us have that trust first to our God. Sana tiwala tayo lagi sa kabutihang loob at kagandahang loob ng ating Panginoon, that everything we need, He will provide. And let us also have that trust and confidence in people. Sana pagkatiwalaan din natin ang kabutihan, kabaitan at kakayanan ng ibang tao. Father Savior po ito para sa ating Sunday reflection, at sana keep supporting our YouTube channel, like and share our videos to other people, especially to your family and friends. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po sa channel. And together, we inspire. May God bless us all. Muli, Happy Fiesta po ng Santo Niño sa ating lahat.